Metropolitan Water Works and Sewerage System of MWSS. Tubig. Sa bawat patak nito, may buhay. Pero paano kung isang araw, wala na tayong mabuksang gripo? Ngayong hapon, alamin natin kung sino ang nagbabantay ng tubig ng milyong-milyong Pilipino at kung sapat ba ang ginagawa nila. Di lang ito basta kwento ng tubig, ito ay kwento ng pamamahala, pananagutan at kinabukasan. Ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ay isang government-owned and controlled corporation. Pero klaruhin natin, sila ba ang nagbibigay ng tubig sa bahay-bahay? Hindi direkta. Ang MWSS ang asset owner at regulator. Sila ang nagbabantay sa mga private concessionaires. Sa madaling salita, bantay ng bayan, tagapamagitan ng gobyerno at pribadong sektor. Nagsimula ang lahat noong 1878, Carriedo Water Works, isang donasyon para sa bayan. Dumaan sa Metropolitan Water District ng Pasat hanggang MWSS noong 1971. Kasabay ng paglaki ng Maynila, lumaki rin ang pangangailangan sa tubig. Pero hindi naging perpekto ang sistema. Noong dekada 90, naharap ang MWSS sa krisis. Kulang ang tubig, mataas ang losses. 69% ang coverage. Pinakamataas ang non-revenue water sa Asia. Pumasok ang public-private partnership, Manila Water at Maynilad. Ang tanong ng marami noon, privatization ba ang sagot o simula ng problema? Ang dam, 90% ng tubig ng Metro Manila dito nang gagaling. Kaya itinayo ang Angat Water Transmission Improvement Project para may backup, may seguridad. Kasama rin ang Kaliwa Dam, Bulacan Bulk Water Supply, at sewage treatment plants. Hindi lang para sa ngayon, para sa susunod na henerasyon. Mahigit 20 milyong Pilipino ang direktang apektado ng MWSS. Kasama rin ang LGUs, national agencies, private partners at communities. Pumalya ang isa, lahat tatamaan. Hindi lang tubig, kasama rin ang sanitation. Maraming ilog ang polluted. Waterways management ang isa sa pinakamalaking hamon. Tubig na marumi, sakit ang kapalit. Dito pumapasok ang papel ng MWSS sa public health. May liwanag sa kwento. Bumaba ang water losses. Lumawak ang 24/7 water access. Mas may malinaw na regulation, mas may pananagutan ang concessionaires. Patunay na kapag maayos ang bantay, umaayos ang serbisyo. Mahalaga ba ang MWSS sa sustainable governance? Oo, dahil ang tubig ay karapatan, hindi luho. Pero kailangan pa ng reforma. Mas climate resilient planning, mas transparency. Ang tanong, handa na ba tayo sa hinaharap? Malinis na tubig, Walang korupsyon, Sapat na daloy, Serbisyong tunay.